Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda sa loob ng mahigit 30 taon. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang tunay na dahilan kung bakit humihina ang inyong paninigas sa paglipas ng panahon ay hindi lang dahil sa pagtanda. Isipin ninyo na ang mga ugat ng dugo na papunta sa inyong ari ay parang isang hose ng hardin na dahan-dahang natutupi. Sa una, hihina lang ang daloy ng tubig, pero kung wala kang gagawin, lalong hihigpit ang tupi hanggang sa tuluyang maputol ang daloy. Ito ay isang nakakadismaya at tahimik na proseso at nangyayari ito sa milyon-milyong kalalakihan na tulad ninyo. Ang pagkawala ng tigas na iyon ay hindi lang tungkol sa pakikipagtalik. Ito'y tungkol sa isang mahalagang bahagi ng pagkatao na nagpapadama sa iyong ikaw ay masigla at buhay. Pero heto ang magandang balita at baka ay ikabigla ninyo. Sa ngayon, sa inyong sariling kusina, malamang ay meron kayong 3 simple at natural na sangkap na kapag pinagsama ng tama ay maaaring makatulong ng malaki upang maibalik ang malusog na daloy ng dugo, mapabuti ang kalusugan ng inyong mga ugat at muling pag-alabin ang matitigas at maaasahang paninigas na akala ninyo'y tuluyan nang nawala. Inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kalalakihang lampas 10 anyos na maibalik ang kanilang lakas, kumpiyansa at sigla nang hindi agad lumalapit sa mga diresetang gamot, masasakit na iniksyon o mamahaling paggamot. Ngayon, marahil iniisip ninyo kung ganoon lang pala kasimple, bakit hindi ko ito narinig noon? Ang katotohanan, karamihan sa mga produkto sa merkado ay dinisenyo para takpan ang mga sintomas, hindi para ayusin ang pinakaugat ng problema. Itong natural na paraan gayunpaman ay suportado ng agham at gumagana kasama ng inyong katawan upang ilabas ang makapangyarihang potensyal sa pagpapagaling na nasa loob nyo na. Sa mga susunod na minuto, ipapakita ko sa inyo kung paano eksaktong gagawin ang mabisang halo ng 3 sangkap na ito sa loob lamang ng wala pang 2 minuto. Ipaliwanag ko kung paano ito nakakatulong na palakasin ang daloy ng dugo, linisin ang inyong mga ugat, at tulungan kayong makamit ang matitigas na paninigas sa natural na paraan. Ibabahagi ko rin ang sikretong tiyempo na maaaring gawin itong mas epektibo pa. Kaya samahan ninyo ako. Simulan natin sa unang sangkap. Malamang ay nasa kusina ninyo ito ngayon, bagamat marahil ay hindi ninyo naisip na gamitin ito para dito. Ang tinutukoy ko ay bawang, pero hindi lang basta bawang. Pinag-uusapan natin ang hilaw at tamang paghahanda ng bawang na kapag ininom sa tamang paraan ay makakatulong na buksan ang inyong mga ugat, mapabuti ang sirkulasyon at magpadala ng malakas na daloy ng sariwang dugo kung saan ninyo ito pinakakailangan. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung paano ito gumagana at bakit madalas na hindi napapansin ang pambihirang bisa nito. Simulan natin sa puso ng pormulang ito, isang sinauna at pang-araw-araw na sangkap na may pambihirang kapangyarihan kapag ginamit ninyo sa tamang paraan ang bawang. Alam ko kung ano ang iniisip ninyo. Bawang talaga. Pero pakinggan ninyo ako dahil ang ibabahagi ko ay maaaring ganap na magbago ng tingin ninyo sa simpleng halamang gamot na ito.
Sa mga dekada ko ng pagsasanay, nakilala ko ang hindi mabilang na mga kalalakihan na pakiramdam nila ay tapos na ang kanilang pinakamagagandang araw. Wala silang lakas, walang kumpiyansa, at walang tigas. Ang ilan ay malungkot na tinanggap na ang pakikipagtalik ay bahagi na lamang ng nakaraan. Ngunit nang tugunan natin ang tunay na issue, ang mahinang daloy ng dugo, at ipinasok ang tamang natural na suporta, nagsimulang magbago ang kanilang buhay. Ang bawang kapag inihanda ng maayos at iniinom ng tuloy-tuloy ay kayang gawin ang hindi kayang gawin ng mamahaling tableta at paggamot. Sinusuportahan nito ang malusog na mga ugat mula sa loob. Ang susi ay nasa isang compound na tinatawag na alisin. Kapag dinikdik mo ang sariwang bawang at hinayaan itong umupo ng mga 20 minuto, nagiging aktibo ang alisin at ang isang maliit na pagbabagong iyon ay gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Ang alisin ay tumutulong na i-relax at palawakin ang iyong mga daluyan ng dugo na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng mas malaya, lalo na sa mga lugar na pinakamahalaga tulad ng iyong singit. Nakakatulong din itong labanan ang arterial plaque, nagpapababa ng presyon ng dugo at nagpapabuti sa paggana ng iyong endothelium, ang mismong lining na kumukontrol kung paano gumagalaw ang dugo sa iyong katawan. Ito ay hindi lamang isang teorya. Isang klinikal na pag-aaral noong 2020 ang nagpakita na ang bawang ay makabuluhang nagpabuti sa kalusugan ng ugat sirkulasyon at maging sa erectile function. Nangangahulugan iyon ng mas maraming oxygen, mas maraming dugo, at mas maraming lakas na umaabot sa iyong ari kung saan ito mahalaga. Kapag ang mga kalalakihan sa kanilang 60s, 70s at kahit 80s ay nagsimulang uminom ng bawang araw-araw, dinikdik hilaw, at walang laman ang tiyan, marami ang nag-uulat ng mas malakas na morning wood, mas maraming pakiramdam, at isang nakakagulat na pagtaas ng kumpiyansa. Nakita ko itong gumana sa sarili kong mga mata. Meron akong pasyente, tawagin natin siyang Mang Cardo, na 74 taong gulang. Pumasok siya sa aking opisina na pagod bigo at nahihiya. Sinabi niya sa akin na sinubukan na niya ang lahat, mga tableta, suplemento, kahit na mga gadget, ngunit walang gumana. Nagsimula kami sa mga pangunahing bagay. Idinagdag namin itong simpleng gawain ng bawang sa kanyang mga umaga, dinikdik hilaw sa walang laman na tiyan. Sa loob ng ilang linggo, bumalik siya na may luha sa kanyang mga mata. Sinabi niya sa akin, "Dok, akala ko hindi ko na mararamdaman na lalaki ako ulit. Pero noong nakaraang linggo, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nagising akong matigas." Iyan ang kapangyarihan ng natural na pagpapagaling. Iyan ang kapangyarihan ng daloy ng dugo. At gusto ko rin iyan para sa inyo. Pero heto ang bagay, ang bawang ay simula pa lamang. Habang binubuksan nito ang pinto sa pamamagitan ng pagpapalawak ng iyong mga ugat, paano kung may isa pang sangkap na maaaring itulak ang dugong iyon na parang isang turbo boost na natural na nagpapanipis nito, nililinis ang pamamaga at ipinapadala ito kung saan mismo kailangan. Manatili kayo sa akin dahil ang susunod na bahagi ng formulang ito ay maaaring ang nawawalang link para gawing isang mahusay na makina
ng sirkulasyon ang inyong katawan. Pag-usapan natin ang tinatawag kong circulation supercharger at kung bakit napakaraming lalaki ang hindi pinapansin ang hindi kapani-paniwalang mga benepisyo nito. Ngayon, kung binubuksan ng bawang ang pinto sa daloy ng dugo, ang susunod na sangkap na ito ang dumadaloy dito na nagpapalakas ng iyong sirkulasyon mula ulo hanggang paa luya. Kapag iniisip ng karamihan ang luya, naiisip nila ang isang pampalasa sa kusina o isang bagay na nagpapakalma sa masamang tiyan. Ngunit ang katotohanan, ang luya ay isa sa pinakamakapangyarihang natural na kasangkapan na mayroon tayo upang pasiglahin ang daloy ng dugo, bawasan ang panloob na pamamaga, at gisingin ang mga bahagi ng iyong katawan na maaaring nanahimik na sa paglipas ng mga taon, kabilang ang iyong kakayahang magkaroon at mapanatili ang isang malakas at pangmatagalang paninigas. Hayaan ninyong ibalik ko kayo sa isang pag-uusap ko sa isang pasyenteng nagngangalang Mang Roberto. Siya ay tingsiyo at nasa maayos na kondisyon, ngunit sinabi niya sa akin na ang kanyang mga paninigas ay naging mula sa maaasahan patungo sa nakakadismaya. Para kasing gustong tumugon ng katawan ko, sabi niya, pero may kulang. Ang kulang ay tamang sirkulasyon. Nang ipakilala ko ang luya sa kanyang pang-araw-araw na gawain, kasama ng bawang nag-aalinlangan siya noong una. Ngunit makalipas lamang ang 2 linggo, nag-email siya sa akin upang sabihin na nagigising na naman siyang may pagnanasa, isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng halos 1 taon. Iyan ang tunay na mahika ng luya. Hindi nito pinipilit ang iyong katawan. Sinusuportahan nito ito. Ang luya ay gumagana sa pamamagitan ng natural na pagpapanipis ng dugo at pagkilos bilang isang vasodilator. Nangangahulugan iyon na tumutulong itong buksan ang mga daluyan ng dugo at nagpapahintulot sa dugo na gumalaw ng mas mabilis, mas madali at mas mahusay sa buong katawan. Para sa mga kalalakihan, ito ay mahalaga. Kapag ang dugo ay maaaring maglakbay ng maayos papunta sa ari, ang mga paninigas ay nagiging mas matigas, mas tumutugon, at mas madaling mapanatili. Binabawasan din ng luya ang tahimik na pamamaga na namumuo sa iyong mga ugat. Sa paglipas ng panahon, isang nakatagong sanhi ng mahinang sirkulasyon at erectile dysfunction na hindi man lang namamalayan ng maraming lalaki na nakakaapekto sa kanila. Ngunit higit sa agham, may dala pang iba ang luya, isang pakiramdam ng pagpapanibago. Nagbibigay ito ng lakas, nagpapatalas at nililinis ang katamaran na dulot ng mga taon ng build-up at pagtanda. Para mong binibigyan ng pahintulot ang iyong katawan na gumanap muli. At ang pinakamagandang bahagi ay kung gaano kadaling isama ito. Isang piraso lang ng sariwang luya na halos kasinlaki ng iyong hinlalaki ginadgad o hiniwa sa iyong pang-umagang halo ay sapat na. Maaari ka ring gumamit ng kalahating kutsarita ng pinatuyong luya, ngunit mas epektibo ang sariwa. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging pare-pareho. Gamitin ito araw-araw at sa paglipas ng panahon, ang mga epekto ay nagpapatong-patong. Ang nadagdagang init na nararamdaman mo sa iyong ibabang bahagi ng katawan. Totoo iyan.
Ang paninigas sa umaga na akala mo ay nawala na, nagsisimula itong bumalik. Ang tahimik ngunit malakas na pakiramdam na kaya ko pa pala. Iyan ang iyong katawan na muling gumigising. Ngayon isipin ninyo na pagsamahin iyon sa mga epekto ng bawang na naglilinis ng ugat. Diyan, nagiging kapana-panabik ang mga bagay. Ngunit kulang pa tayo ng isang huling piraso. Dahil habang ang bawang ay nagbubukas at ang luya ay nagpapabilis, ang susunod na sangkap ay gumaganap na parang clean-up crew ng iyong katawan. Nagde-detoxify ng iyong system, pinoprotektahan ang iyong mga ugat mula sa pinsala at tinitiyak na ang bagong natuklasang daloy ng dugo ay nananatiling malinis, malinaw at malakas. Kaya huwag kayong aalis. Ang ipapakita ko sa susunod ay ang nagbubuklod sa buong formula at maaaring ito na ang pinakamahalagang hakbang sa pagbuhay, hindi lamang ng iyong mga paninigas, kundi pati na rin ng iyong lakas, iyong focus, at iyong pangkalahatang sigla. Para makumpleto ang mabisang pormulang ito, kailangan natin ng isa pang sangkap, isang bagay na nagpapadalisay sa inyong sistema, nagpoprotekta sa inyong mga ugat, at tinitiyak na ang dugong dumadaloy sa inyong ari ay malinis, malakas, at tuloy-tuloy sariwang lemon. Ang lemon ay maaaring mukhang sobrang simple, kahit na sobrang karaniwan, para magkaroon ng ganoong kapangyarihan. Ngunit sa paglipas ng mga taon, natutunan ko na madalas ang mga pinakasimpleng kasangkapan na ginagamit ng tuloy-tuloy at tama ang gumagawa ng pinakamalaking pagkakaiba sa kalusugan ng isang lalaki. Ang lemon ay higit pa sa isang pinagkukunan ng bitamina C. Isa ito sa pinakamabisang panlinis sa loob ng katawan na nag-aalis ng mga lason, nagpapababa ng pamamaga, at nagpapanumbalik ng pagkaelastiko sa mga ugat na dahan-dahang tumitigas sa paglipas ng panahon. Naaalala ko ang isang pasyenteng nagngangalang Mang Miguel Tindito na minsan ay nagsabi sa akin, "Dok, pakiramdam ko ay na-traffic ang katawan ko. Walang dumadaloy ng maayos. Nahihirapan siya sa mahinang sirkulasyon, malabong pag-iisip, at tinawag niyang walang buhay na pakikipagtalik." Nasimulan na namin siya sa bawang at luya, ngunit hindi talaga nagbago ang lahat hanggang sa idinagdag namin ang sariwang lemon sa kanyang gawain. Sa loob ng ilang linggo, napansin niyang bumabalik ang kanyang lakas, lumilinaw ang kanyang pag-iisip, at oo, ang kanyang mga paninigas ay bumabalik na mas malakas at tumatagal ng mas matagal kaysa sa mga nakaraang taon. Ang katas ng lemon ay gumagana sa pamamagitan ng pag-atake sa oxidative stress, isa sa mga nakatagong sanhi ng pinsala sa ugat at pagbuo ng plaque. Nakakatulong itong panatilihing flexible ang iyong mga daluyan ng dugo upang malayang makagalaw ang dugo sa mga ito. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting presyon, mas kaunting pagtutol, at mas maraming sirkulasyon na nagbibigay buhay na umaabot sa mga lugar na pinakakailangan nito. Nakakatulong din ito sa katawan na mas mahusay na sumipsip ng mga sustansya na nangangahulugang mas nagiging epektibo ang bawang at luya kapag idinagdag ang lemon sa halo. At huwag nating kalimutan ang malakas nitong antioxidant at detoxifying effects. Sinusuportahan ng lemon ang iyong atay, iyong mga bato,
at iyong digestive system na lahat ay may papel sa balanse ng hormon at sigla sa pakikipagtalik. Kapag ang iyong mga panloob na sistema ay malinis at suportado, ang iyong katawan ay sa wakas ay maaaring gumana tulad ng nararapat kahit na sa iyong pagtanda. Isang sariwang lemon piniga sa maligamgam na tubig at idinagdag sa iyong pang-umagang halo kasama ang bawang at luya ay maaaring magbago ng iyong pakiramdam sa loob lamang ng ilang araw. Nag-hydrate ito, nagbibigay ng lakas, at higit sa lahat, pinoprotektahan nito ang mga natamo mo sa ibang mga sangkap. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng paninigas. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng pundasyon upang mapanatili ang mga pagpapabuting iyon sa pangmatagalan. At heto ang bahaging kinasasabikan ko kapag ginawang ugali ng aking mga pasyente, ang simpleng inuming ito may kamangha-manghang nangyayari. Gumaganda ang kanilang mga paninigas, oo, ngunit pati na rin ang kanilang kalooban, kanilang panunaw, kanilang tulog, at kanilang pakiramdam ng kontrol. Hinihinto nila ang pakiramdam ng mga pasahero sa kanilang sariling buhay at nagsisimulang maging mga driver muli. Ngayong naiintindihan na ninyo kung paano gumagana ng magkakasama ang tatlong sangkap na ito, bawang, luya, at lemon, upang maibalik ang malusog na daloy ng dugo at ibalik ang inyong kumpiyansa sa silid tulugan. Marahil ay nagtataka kayo. Paano ko eksaktong ihahanda ang halo na ito? Ano ang tamang rasyo? Kailan ko ito dapat inumin? Well, manatili kayo sa akin dahil sa susunod na bahagi, gagabayan ko kayo sa bawat hakbang ng eksaktong paraan ng paghahanda na inirerekomenda ko sa aking sariling mga pasyente para masimulan ninyong maramdaman ang pagkakaiba sa susunod na umaga pa lang. Ngayong alam na ninyo ang tatlong sangkap, hayaan ninyong ipakita ko kung paano eksaktong pagsamahin ang mga ito sa isang mabisang pang-araw-araw na inumin na maaaring muling magpaalab ng daloy ng dugo, magbalik ng inyong kumpiyansa, at tulungan kayong maging kayo ulit. Ito ang bahaging madalas na kinaliligtaan ng karamihan. Naririnig nila ang mga benepisyo ng bawang, luya, at lemon, pero hindi nila alam kung paano ito pagsamahin ng tama, kailan iinumin, o kung paano i-activate ang buong potensyal nito. At sayang dahil ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-inom ng mga sangkap na ito sa tamang paraan kumpara sa maling paraan ay maaaring mga hulugan ng lahat. Ang ibabahagi ko ay ang parehong paraan na ginamit ko sa hindi mabilang na mga kalalakihan sa kanilang 60s, 70s at kahit 80s. Mga lalaking pakiramdam ay walang pag-asa, disconnected at pagod nang umasa sa mga tabletas na pansamantalang resulta lang ang binibigay. Nang italaga nila ang kanilang sarili sa simpleng 2 minutong gawin na ito, may nagbago. Bumalik ang kanilang lakas, bumalik ang kanilang kumpiyansa, at para sa marami, ang pakikipagtalik ay naging isang kagalakan muli, hindi isang kabiguan. Heto ang inirerekomenda ko, una durugin ang 2 hanggang 3 butil ng sariwang bawang. Hayaan itong umupo ng mga 10 minuto para ma-activate ang alisin, ang makapangyarihang compound na nagre-relax ng mga daluyan ng dugo at nagpapababa ng presyon. Habang nagpapahinga ang bawang, gadgarin o hiwain ang 1 piraso ng sariwang luya
na halos kasinlaki ng iyong hinlalaki. Kung walang sariwang luya, sapat na ang kalahating kutsarita ng pinatuyong luya. Susunod, pigain ang katas ng isang buong lemon. Idagdag ang lahat ng 3 sangkap sa isang blender o tasa. Ibuhos ang kalahating tasa ng maligamgam na tubig, hindi mainit, sapat lang na maligamgam para matulungan itong mahalo at i-blend o haluin ng mabuti. Mas gusto ng ilang lalaki na salain ang pinaghalong, lalo na sa simula kung ang texture ay masyadong matapang. Ngunit lagi kong ipinapaalala sa kanila, hindi ang lasa ang habol ninyo, kundi ang mga resulta. Ito ay hindi tungkol sa paggawa ng isang magarbong inumin. Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong buhay mula sa loob. Kapag nahalo na inumin ito ng dahan-dahan sa walang laman na tiyan, unang-una sa umaga. Ito ang oras na pinakamahusay na sumisipsip ng sustansya ang iyong katawan at kung kailan nagsisimulang tumaas ang daloy ng dugo para sa araw na darating. Kung nakikipag-ugnayan ka sa mataas na presyon ng dugo o matigas na mga antas ng kolesterol, ang ilan sa aking mga pasyente ay umiinom din ng pangalawang mas maliit na dosis sa gabi. Ngunit para sa karamihan ng mga lalaki, 1 beses sa isang araw ay higit pa sa sapat upang maramdaman ang mga epekto. At oo, ang mga pagbabago ay maaaring mangyari ng mabilis. Ang ilang mga lalaki ay nakakaramdam ng mas maraming lakas sa loob ng ilang oras. Ang iba ay nakakapansin ng mas malakas na paninigas sa umaga sa pagtatapos ng unang linggo. At para sa marami, ang malalim at pangmatagalang mga benepisyo tulad ng pinabuting sirkulasyon, mas mababang presyo ng dugo at pare-parehong katigasan ay nagiging hindi maikakaila sa loob ng unang buwan. Ngunit heto ang tunay na kagandahan nito. Ang halo na ito ay hindi lamang gumagana sa iyong ari. Gumagana ito sa iyong buong katawan. Sinusuportahan nito ang iyong puso, iyong utak, iyong atay, at iyong kumpiyansa. Ito ay isang natural na formula na nagbabalik sa iyo sa pamamahala ng iyong kalusugan at sa kontrol ng iyong pagkalalaki. Ngayon, kung nagtataka ka kung gaano katagal bago makita ang mga resulta o kung ano mismo ang aasahan, bawat linggo, hayaan ninyong gabayan ko kayo. Ngayong alam na ninyo kung paano gawin ang halo, hayaan ninyong gabayan ko kayo sa kung ano ang maaari ninyong asahan linggo-linggo habang ang inyong katawan ay nagsisimulang tumugon, gumaling at muling gumising. Isa sa mga pinakakaraniwang tanong na natatanggap ko ay, gaano kabilis ko mararamdaman ang pagkakaiba? Naiintindihan ko. Kapag gumugol ka ng mga buwan o taon na pakiramdam na may nanahimik sa loob mo, gusto mong malaman na may tunay na pag-asa. Hayaan ninyong sabihin ko ito ng malinaw, oo, mayroon. Ngunit tulad ng anumang bagay na sulit, nangangailangan ito ng pagiging pare-pareho at kaunting pasensya. Ang magandang balita, ang mga resulta ay madalas na nagsisimula ng mas maaga kaysa sa inaakala mo. Sa unang linggo, karamihan sa mga lalaki ay naguulat ng isang kapansin-pansing pagbabago sa enerhiya. Maaari kang makaramdam ng mas magaan, mas alerto, o simpleng hindi gaanong nabibigatan ng pagod na pakiramdam na iyon. Ang ilang mga lalaki ay nagsasabi pa sa akin na bumubuti ang kanilang panunaw o na nagigising sila
na may higit na kalinawan. Ito ang mga unang senyales na bumubuti ang sirkulasyon at nababawasan ang pamamaga. Pagsapit ng ikalawa hanggang ikatlong linggo, ang mga pagbabago ay karaniwang nagiging mas halata. Patuloy na bumubuti ang daloy ng dugo at kasama niyan ang init sa iyong mga kamay, paa, at sa iyong singit. Maaari mong simulan na mapansin ang mas malakas na paninigas sa umaga, mas mabilis na pagka-excite at mas maraming kumpiyansa sa iyong kakayahang tumugon kapag tama ang sandali. Hindi lang ito pisikal, ito ay emosyonal. Nagsisimula kang maramdaman na bumabalik ka sa pagiging lalaki mo noon. Pagsapit ng ika-4 na linggo at higit pa doon, nagkakaroon ng mas malalim na pagbabago. Ang presyo ng dugo ay madalas na nagsisimulang mag-normalize. Ang mga antas ng kolesterol ay maaaring bumuti at ang mga paninigas ay nagiging mas matatag, mas maaasahan at mas natural. Marahil ang pinakamahalaga, ang takot at pag-aalinlangan na dating nananatili sa likod ng iyong isipan ay nagsisimulang maglaho. Sa halip na magtaka, magagawa ko kaya, nagsisimula kang mag-isip, kaya ko to. At habang ang mga pisikal na benepisyo ay hindi ka panipaniwala, ang pinaka nakakaantig sa akin ay ang marinig kung paano nakakaapekto ang pagbabagong ito sa mga relasyon. Sinasabi sa akin ng mga lalaki na mas malapit na sila sa kanilang mga kapareha, mas naroroon, mas buhay, mas mapagmahal. Isang lalaki sa kanyang 70s ang nagsabi nito ng pinakamahusay, "Dok, pakiramdam ko ay mayroon akong pangalawang pagkakataon, hindi lamang sa silid tulugan, kundi sa buhay." Yan talaga ang tungkol dito. Hindi ang paghabol sa kabataan, kundi ang pagbawi sa iyong kapangyarihan at pagpapakita sa iyong sarili na ang iyong katawan ay may kakayahan pa ring gumaling. At lahat ito ay nagsisimula sa ilang sangkap at ilang pare-parehong umaga. Ngunit heto ang isang bagay na hindi napagtatanto ng karamihan sa mga lalaki, at maaaring ito ang pagkakaiba sa pagitan ng katamtamang pagpapabuti at tunay na nagbabago buhay na mga resulta. May isa pang bagay na maaari mong idagdag sa gawin na ito, isang bagay na napakasimple ngunit napakabisa na maaaring magparami ng mga benepisyo sa daloy ng dugo halos kaagad. 5 minuto lamang sa isang araw ang kailangan, walang kagamitan at walang gastos. Ito ay isang partikular na uri ng paggalaw na tumutulong na magpadala ng dugo kung saan mo ito pinakakailangan. Interesado? Ipapakita ko sa inyo kung ano mismo ang gagawin sa susunod. Kung gusto ninyong dalhin ang gawin na ito sa susunod na antas, may isang simpleng ugali na maaari ninyong idagdag, 5 minuto lang sa isang araw na tumutulong na itulak ang dugo kung saan mismo ito kailangan at nagpaparami ng mga epekto ng natural na pormulang ito. Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, ang sirkulasyon ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang inilalagay mo sa iyong katawan. Ito rin ay tungkol sa kung paano mo ito iginagalaw. Ang daloy ng iyong dugo ay tumutugon sa aktibidad, lalo na sa banayad at nakatarget na mga paggalaw na naghihikayat sa dugo na maabot ang iyong ibabang bahagi ng katawan, ang iyong pelvic region, iyong mga binti at ang iyong ari.
Isipin ninyo ito ng ganito, kapupuno mo lang ng bawang luya at lemon sa iyong katawan, ngunit kung mananatili kang hindi gumagalaw, pagkatapos ang kapangyarihang iyon ay hindi ganap na naituturo. Kapag gumagalaw ka ng may diskarte, tinutulungan mong gabayan ang sirkulasyon na iyon diretso sa mga lugar na pinakakailangan nito. Hindi mo kailangan ng gym o pagpapawis. Ang paggalaw na inirerekomenda ko ay simple banayad at idinisenyo para sa mga nakatatandang lalaki. Nakatuon ito sa pagpapasigla ng pelvic floor at pag-activate ng daloy ng dugo sa singit. Kahit na ang paglakad sa lugar, paggawa ng mabagal at malalim na squats, habang nakahawak sa isang upuan o ilang pelvic tilt exercises, ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba kapag ginawa ng tuloy-tuloy. 5 minuto sa umaga, pagkatapos mismo uminom ng iyong halo, ay madalas na sapat na. Naaalala ko, ang isang Ginoo, ang pangalan niya ay Mang Guillermo, na ilang linggo nang umiinom ng inumin. Mas mabuti ang pakiramdam niya sigurado, ngunit sinabi niyang hindi pa niya napapansin ang buong pagbabalik ng katigasan. Kaya idinagdag namin ang isang gawin na ito, 5 minuto ng simpleng paggalaw tuwing umaga. Iyon lang. Sa loob ng 10 araw, tumawag siya para sabihin sa akin, "Doc, sa wakas nagising akong pakiramdam ko ay ako na ulit." Hindi niya binago ang kanyang dieta o uminom ng tableta. Gumalaw lang siya ng may intensyon. Ang idinagdag na hakbang na ito ay sumusuporta sa iyong puso, binabawasan ang paninigas, pinapabuti ang balanse, at maging ang iyong kalooban. Kung hindi ka sigurado kung saan magsimula ka lang sa pagtayo, paghinga ng malalim at dahan-dahang paggalaw ng iyong balakang sa isang mabagal at pabilog na kilos. Maaaring pakiramdam mo ay nakakahiya sa una, ngunit maniwala ka sa akin, ang simpleng paggalaw na ito ay nagpapadala ng dugo kung saan mismo ito kailangan. Kaya ngayon, meron ka ng formula, ang tiyempo at ang sikretong paggalaw para palakasin ang iyong mga resulta. Ngunit may isang huling piraso sa paglalakbay na ito, isang bagay na bihirang pag-usapan ng mga lalaki, ngunit malalim na nararamdaman. Ito ay kung paano nakakaapekto ang lahat ng ito sa iyong kumpiyansa, iyong koneksyon, at ang paraan ng pagdadala mo sa iyong sarili sa mundo. Sa huling bahaging ito, nais kong ibahagi kung bakit napakahalaga nito sa akin at kung ano ang nakita kong nangyayari kapag binabawi ng mga lalaki ang bahaging ito ng kanilang kalusugan. Ang tunay na nagpapalakas sa gawin na ito ay hindi lamang ang ginagawa nito para sa iyong katawan, kundi kung paano nito binabago ang iyong kumpiyansa at ang paraan ng iyong pakiramdam bilang isang lalaki. Mahigit 3 dekada na akong tumutulong sa mga kalalakihan na mabawi ang kontrol sa kanilang kalusugan, at natanto ko na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang ang pagkakaroon ng mas matitigas na paninigas. Ito ay ang pakiramdam na buo muli. Ito ay ang pagtingin sa salamin at makita ang isang lalaki na pakiramdam ay matatag, may kakayahan at ganap na buhay. May mga lalaking pumasok sa aking opisina na dala ang bigat ng hiya at pagkabigo. Akala nila ang kislap na dati nilang taglay ay tuluyan nang nawala. Ngunit sa loob ng ilang linggo, pagkatapos ng pagbabago sa daloy ng dugo
at pagbabalik ng pisikal na koneksyon, makikita mo ito sa kanilang mga mata. Nagbabago ang kanilang postura. Lumalakas ang kanilang boses. Nagsisimula silang magbiro muli. Ito ay hindi lamang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng may higit na presensya sa iyong mga relasyon. Ito ay tungkol sa pag-alam na ang iyong katawan ay may kakayahan pa ring maging malakas at masigla kahit na sa iyong 60s, 70s at higit pa. Nililinis ng bawang ang daan, itinutulak ng luya ang buhay dito, pinapanatili itong malinis ng lemon at ipinapadala ito ng paggalaw sa tamang lugar. Ngunit ikaw ang nag-a-activate sa lahat ng ito. Kamakailan ay may pasyente ako, isang tahimik na lalaki sa kanyang unang bahagi ng 70s na tatawagin nating Mang Tomas. Sa loob ng maraming taon, sumuko na siya sa pakikipagtalik. Hindi na talaga gumagana, sabi niya sa akin. Matapos naming pag-usapan ang formulang ito, sinabi niyang susubukan niya ito, ngunit hindi gaanong umaasa. Makalipas ang 1 buwan, bumalik siya umupo at sinabing, "Tama ka. Pero hindi lang dahil mas maganda ang performance ko. Ito ay dahil pakiramdam ko ay lalaki na naman ako. Nakikita ito ng asawa ko. Nakikita ko." Iyan ang nagpapanatili sa akin na gawin ang trabahong ito. Kung may isang huling katotohanan na nais kong baunin ninyo ito, iyon ang pangmatagalang pagbabago ay nagmumula sa pagiging pare-pareho at paniniwala na ang iyong pinakamagagandang taon ay hindi pa tapos. Nagiging abala ang buhay at maaaring bumalik ang mga lumang gawi. Iyon ang dahilan kung bakit ang pinakamahalagang kaisipan ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagpapakita para sa iyong sarili araw-araw. Isipin mo ito na parang pag-aalaga ng apoy. Kung patuloy mong pinapakain, kahit na dahan-dahan, hindi ito namamatay. Lumalaki ito. Ang iyong katawan ay laging nakikinig. Handa itong tumugon. Nais nitong magtrabaho para sa iyo, ngunit kailangan nitong salubungin mo ito sa kalagitnaan, hindi sa pamamagitan ng presyon, kundi sa pamamagitan ng pasensya. Kaya huwag mong tanungin ang iyong sarili, gagana ba ito para sa akin? Itanong mo, handa ba akong makipagtulungan sa aking katawan isang araw sa isang pagkakataon? Kapag ginawa mo iyon, hindi mo lang pinapabuti ang iyong mga paninigas. Muli mong itinatayo ang iyong pundasyon at binabawi ang iyong kapangyarihan. Tayo'y magtapos ng malakas. Kung umabot ka hanggang dito, naniniwala akong hindi ka lang mausisa, handa ka na. Handa ka nang bawiin ang kontrol sa iyong kalusugan, iyong lakas, at iyong pagkakakilanlan bilang isang lalaki. Ngayon ay nauunawaan mo na ang humihinang paninigas ay madalas na problema ng daloy ng dugo, hindi lamang ng edad. Meron ka ng resipe bawang luya at lemon at alam mo kung paano mapapalakas ng ilang minuto ng pang-araw-araw na paggalaw ang mga resulta. Higit sa lahat, alam mo na ang paglalakbay na ito ay higit pa sa iyong pisikal na katawan. Ito ay tungkol sa paggising sa katotohanan na ang iyong kumpiyansa, iyong sigla at iyong koneksyon sa iyong kapareha ay sulit pa ring ipaglaban. Ibinabahagi ko ito dahil nakita kong binago nito ang buhay ng mga kalalakihan, hindi lamang sa pisikal kundi sa emosyonal. Nasaksihan ko ang mga lalaking muling nabuhay
mga mag-asawang muling nagkonekta at isang kislap na bumalik sa mga matang na pagod na. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang magsimula. Durugin ang bawang, gadgarin ang luya, pigain ang lemon at ihalo ito. Igalaw ang iyong katawan kahit na sa loob lamang ng 5 minuto. Pagkatapos ay gawin itong muli bukas. Buuin ang gawi at hayaan ang iyong katawan na gawin ang natitira. Ito ay hindi tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagpili ng sigla. Ito ay tungkol sa pagpapatunay sa iyong sarili na hindi ka patapos. Heto ang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo, hindi edad ang nagtatakda sa iyo, kundi ang iyong mga kilos. Ang iyong katawan ay may hindi kapani-paniwalang kakayahang magpagaling, ngunit hindi ito makapagsisimula kung hindi ka gagawa ng unang hakbang. Ang pinakamaliit at pinakapare-parehong mga aksyon ay lumilikha ng pinakamalaking pagbabago sa paglipas ng panahon. May kakayahan ka pa ring maging malakas karapat-dapat sa pagmamahal at maipagmalaki ang lalaking nakikita mo sa salamin. Kung nakaantig sa inyo ang mensaheng ito, hinihikayat ko kayong mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang inyong mga saloobin. Hindi mo alam kung sino ang maaari mong bigyan ng inspirasyon. At pakiusap, ibahagi ninyo ito sa isang kaibigan o kamag-anak. Ang isang simpleng pag-uusap ay maaaring makapagpabago ng buhay ng isang tao. Ngayon, gawin na ninyo ang unang hakbang na iyon. Pasasalamatan ka ng iyong sarili sa hinaharap para dito.